Sa wakas, naputol na ng Golden State Warriors ang kanilang lose streak matapos silang manalo laban sa Sacramento Kings. Nakakuha rin naman sila dito ng magandang momentum para magamit next game. Pero kahit man kababalik pa lang sa winning column, sinabayan ito ng pagkakaroon muli ng isa na namang napakalaking problema matapos mahagip sa kamera si Stephen Curry habang hinahawakan nito ang kanyang tuhod sa isang timeout. Mukhang meron pa rin naman itong iniinda sa tuhod matapos ang ilang araw niyang pagbabalik. Mismong si Coach Steve Kerr nang nagsabi o obserbahan nila ang kalagayan ng tuhod ni Curry sa mga susunod na araw at posibleng hindi nila ito paglaruin next game laban sa Los Angeles Lakers. Para nga sa inyong kalaman, sasabak na ang Golden State Warriors sa kanilang last 3 games kung saan magkakaroon sila dito ng isang back-to-back game. Kaya no choice ang Golden State kundi hindi ito paglaruin next game para maiwasan at maging handa sa play-in tournament. Samantala, hindi nga naging maganda ang nangyayari ngayon sa Lakers dahil matapos nga magtamo ng injury sina Austin Reeves at Luka Doncic, nagsunod-sunod nga ang pagkatalo at nakaapekto at nakasira mismo sa momentum ng team. Tagilid ang pwesto ngayon sa Western Conference since posibleng mahulog pa sila sa 5th seed at tuluyang mawala ang home court advantage. Buti na lang hawak pa rin naman ng Lakers ang kapalaran. Kailangan na lang naman ng team maipanalo ang mga natitirang game para ma-secure ang 4th seed sa West. Hindi rin naman nilang dapat alalahanin ng Rockets since hawak nila ang tiebreaker sa Houston, kaya kahit man tumabla ang kanilang record, Lakers pa rin ang aangat. May lumabas ng balita ngayon na expected na makakabalik at makakapaglaro muli next game sina LeBron James at Marcus Smart. Sa parte ni LeBron, kailangan lang naman nilang i-manage ang minuto nito para maging ready. Habang pagdating kay Smart, matapos ang ilang linggong pagkawala dahil sa injury, finally nakasama na nga ito sa intense workout. Kaya inaasahan na magiging handa at makakapaglaro na nga ito sa last 3 game, lalo sa mga laban ng Golden State Warriors, Phoenix Suns at Utah Jazz. Sa kabilang banda, nagawa nga ng Minnesota Timberwolves na tambakan ng Indiana Pacers 124-104 kung saan nag-step up dito si Ayo Dosunmu na nagtala ng 24 points sa kanyang 10 out of 17 shooting. Gumalaw rin naman si Julius Randle at Bones Highland na parehong merong 19 points para maputol ang kanilang lose streak at makabalik sa winning column. Pero kahit man anong gawing panalo ng Wolves sa mga natitirang games, hindi na rin naman sila aangat. Nakalocked in na nga sila sa 6th seed. Hindi na rin naman sila babagsak sa pang-7 at mahahabol ng Phoenix Suns since umangat na rin naman sa 4 games ang pagitan nilang dalawa. Kaya isang sinyalis ito na pwede nga talaga nilang pagpahingahin ang mga key player para masiguradong healthy ang lahat, hindi sila magtamo ng injury sa playoffs. Magkakaroon nga sila ng sapat na oras para makarecover si Anthony Edwards at si Jaden McDaniels. Kailangan lang naman nila maghintay kung sino ang magiging pangatlo sa Western Conference na siyang kakalabanin nila sa first round ng playoffs.